Mr. Chair, may I direct my questions to the members or representatives of the Commission on Audit? Attorney Camora. Mr. Chair, I would like to ask the representative of the 1987 Philippine Constitution, which states that the Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of expenditures or uses of funds and property. Do you understand this provision, Madam? Yes, Mr. Chair. This provision is constitutional. Yes, Mr. Chair. And this is related to Section 25 of Presidential Decree 1445 or the State Audit Code of the Philippines, which is statement of objectives. It says that in keeping with its constitutional mandate, this is in relation to the provision in Constitution I previously referred to you, the Commission adheres to the following primary objectives. I'm quoting paragraph 2, Mr. Chair, which states to develop and implement a comprehensive audit program that shall encompass an examination of financial transactions. You're also familiar with this provision. Yes, Mr. Chair. And under Section 26, with title General Jurisdiction, the authority and power of the Commission, meaning COA, shall extend to and comprehend all matters relating to auditing procedures, systems and controls, etc., etc., the examination and inspection of the books, records and papers relating to those accounts, and the audit and settlement of the accounts of all persons respecting funds or property received or held by them in an accountable capacity, etc., etc. You're still familiar with this provision? Yes, Mr. Chair. These are all provisions which give mandate to COA in the examination, audit, and settlement of public funds. I am correct. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to ask the representative from COA if the Constitution allocated this particular mandate to other agencies or offices of government other than COA. Mr. Chair, it is exclusive to the COA. It is exclusive to the COA. COA alone has the mandate and authority to perform all these functions Okay, Mr. Chair. I just read before you. Is that correct? Yes, Mr. Chair. In issuing the audit observation memo to the Office of the Vice President, the examination in relation to this action, Madam, What audit actions, Mr. Chair? para makumpleto po ninyo yung audit observation memo na inisyo po ninyo sa opisina ng Vice President, ano po yung nararapat gawin nila para sa ganun matugunan po yung action na ginawa ng COA? As to the AON, Mr. Chair, kailangan po nila mag-submit ng compliance dun sa observations namin, Mr. Chair. Ilan-ilan pong mga requirements ang dapat gawin para po matugunan nila yung requirements na hinihingi po ng audit observation memo. Kung ano po yung nasa audit observation memorandum, Mr. Chair. Pwede po bang i-enlighten nyo kami kung ano-ano po yung mga yon para sa kapakanan po naming lahat at lahat po ng nakapakikinig nitong ating pinag-uusapan. Mr. Chair, depende nga po kung ano yung content ng AOM. So if there are 2 observations, edi malamang po, 2 po yung i-comply. If there are 5 po ang i-comply. Kaya nga po, Mr. Chair, I am referring to the audit observation memo that you issued to the Office of the Vice President. What period po? Kasi Ito pong pinag-uusapan natin ngayon. yung pinag-uusapan po natin, meron po from 2022, meron din pong 3 from 2023. No, yun nga po. Hindi po ba pinagsama na po yun at yan po yung subject ng inquiry ng committee ito? At dahil nga po doon, Mr. Chair, ay in-advisean po yata kayo sa magitan ng isang sulat. Kung hindi po sulat pong yun, sa aking pagkakaintindi mula po sa interpellation kanina pa, ay mukha pong ina-advisean kayo
ni Atty. Sanchez na i-ignore po ninyo yung subpoena ng committee ito sapagkat yung ignore po yung House probe sapagkat hindi pa po kompleto o conclusive yung audit observation memo. Parang ganun po yung aking pagkakaintindi. Tama po ba? Yung request po nila, Mr. Chair. Yes, Yes, ma'am. Yes po. Noon pong sabihin ni Atty. Sanchez na ang inyo pong audit observation memo ay hindi pa conclusive o hindi pa kompleto sapagkat marami pa kayong hihingin sa kanila na isusumitin nila sa opisina ninyo, tama po yung kanyang isinulat. Hindi po ba? As to yung mga 2023 na AOMs po, kasi at that time, kailangan pa po nilang mag-comply. Yun nga po. Yung sa 2022 po, natapos na po yun, nag-comply na sila, nag-issue na ng NS, nag-comply na din sila. Tapos na po yun. Hindi pa rin po deficient, so nag-issue na po ng ND. So, sa mga tweet, nag-issue na po ng ND. Yun pong ND ay yung Notice of Disallowance. Yes, Mr. Chair. Yung Notice of Disallowance po, Madam, is also not conclusive because ito po ay appealable and contestable. Yes, Mr. Chair. Meaning to say, it is not a final judgment. Yes, Mr. Sa mga tweet, yung pong sulat nila sa inyo, ina-advisean po kayo na sana, hindi naman po siguro kawalan ng paggalang sa committee ito. Kung hindi, ang ibig nilang sabihin, sapagkat marami pa po naman kayo kakailanganin sa kanila na isasubmit, iniisip po siguro nila para hindi makomplicate ang pag-uusap, sana ay wag na muna inyong bigyan. Kasi po humihingi ang House, ang ating pong komite, nung mga dokumento na kakailanganin po dito sa kanilang pagdinig. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Bakit hindi po ninyo binigyan ng due course yung sulat po ni Atty. Sanchez? Ano pong dahilan? Mr. Chair, nag-issue po ang House, ang committee po, ng subpoena to Sistecom sa COA. And dun po sa rules ng COA, pwede naman po kaming maservan ng subpoena. And ayun po, nag-comply lang po kami based dun sa subpoena po. Mr. Chair, kung halimbawa yung subpoena ng committee ito ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pa po ninyo iniimbestigahan, sa akin palagay tama lamang po yun. Ngunit dahil po yung bagay na hinihingi po nila ay iniimbestigahan na ninyo, hindi ba dapat ay pumayag kayo na sana'y i-advise nyo yung ang House na, Sir, Madam, with all due respect, ay hindi muna po namin kayo mabibigyan ng inihingi po ninyo sapagkat sa ngayon po ay kami po yung kasalukuyan pong nag-iimbestiga. Hindi po ba pwede ring idahilan yon, Madam, without disrespecting the Committee on Good Government? Mr. Chair, meron naman pong nire-recognize din naman po namin yung Congress oversight, and yun nga po, we were issued subpoena, so Mr. Chair, sinasabi ko nga po yun eh. Kung sa bagay siguro na hindi pa ninyo iniimbestiga, makatwiran lang na talagang pagbigay yun, nasa lugar naman po. Ngunit sa ganito pong itong pag-uusap na ito, na ang involved pong subject matter in 2023 na inyo pong iniimbestiga, hindi po ba nyo naisip na maaari pong makompromiso ang ginagawa ninyo? Halimbawa po, hindi po ba sa mga proseso o procedures na ginagawa po ninyo, ang audit observation memo at saka notice of disallowance ay confidential po in nature? Yes po. Ng mga partido sapagkat wala pang ang conclusiveness eh. Iniimbestiga pa nga lang eh. Tama po. Yes, Mr. Chair. Actually, audit lang po yung sa amin, not technical, hindi po investing. Kaya nga importante po na ma-protection kasi ino-audit nyo lang. At alam po ninyo, yung pag-audit ay maaari pong i-contest mula sa level ng regional director, kung nasaan man nag-umpisa. Kung sakasakali pong hindi natapos doon, maski sa level ng commission proper,
inaapila pa rin po. At kung sakasakali po hindi napagbigyan doon, umaabot din po yun hanggang sa kataas-taasang hukuman, hindi po ba? Kaya po pinapanatili natin confidential ang proseso. Hindi po ba nyo naisip kung sakasakali, yung pong ginagamit po ninyo sa inyong pag-audit ay ibibigay po ninyo sa Committee on Good Government, mabubuyang-yang po yung mga dokumento because of the nature of the hearing in the House of Representatives. Tama po. Tama po. Kagaya po ng nangyayari ngayon. Bago po ako magpatuloy, ay gusto ko munang itala on record na hindi ko po binibigyan ng hatol. I am not judging what the Committee on Good Government has done so far in relation to the documents that you furnished this office. Ang sinasabi ko lamang po, kanina po sa unang pagtatanong ko sa inyo, ang sabi po ninyo, there is no other office or agency of government na binigyan po o inallocate ng ating saligang batas para kopyahin ang ginagawa ninyo. Wala na po, kayo lang. Hindi po ba niyo naisip na ang inyo pong gawain, ang inyo pong gagamitin sa inyong pag-audit ay nagamit po ng local government at hindi nyo man lang ipinaliwanag, sana kanina pa po na tinatanong ko, bago pa po ninyo ibigay, pinagbigyan nyo sana yung sulat po ng attorney sapagkat nasa inyo na po ang pag-uusisa ng pag-audit. Masasakripisyo po, masasapubliko po ang gagawin ninyo kung sakasakali. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ang audit po ay exclusive sa Commission on Audit. Pero since ang Congress po ang may hawak sa yung pera po ng yung power of the purse po, I think we do recognize yung Congress oversight over that power, and similar to sub judice po, hindi po nababind ang Congress pagdating po sa power ng Congress na yun po. Mr. I Chair, think hindi gusto ko naman po pong... audit ang gusto nilang gawin, which is yung audit po ang sa amin. So, Mr. Chair, gusto ko pong malaman sa sagot ng ating representative ng COA. Opinion mo ba yan o yan ay kinuha mo sa pinakamataas na opisyal ng COA sapagkat hindi ikaw ang magbibigay ng katuwiran doon sa kung ano yung power of the purse at kung ano ang significance nung sabi na tinanggap ninyo. Ito ba ay pinag-usapan ninyo, tirefer mo sa commission proper? somehow na-discuss. Ano po? Somehow po na-discuss. What do you mean Although somehow? Kasi po importante yun eh. um, Alam po ninyo na magkakaroon po ng tension between your mandate and the objective of the Good Government Committee. Iba po yung trajectory nila, iba po yung sa inyo, audit. But you will be using, the committee will be using the same documents. The committee will be using those yardstick that you must be using in your own audit. Sa makatwid po, masasakripisyo po. Halimbawa po, Mr. Chair, noong umpisahan po ng Good Government Committee, yung pag-uusisa po nitong bagay na pinag-uusapan natin. Necessarily, ang gawain po ninyo na interrupt, tama? yes po. Huminto kayo. Hinihintay ba ninyo kung anong magiging outcome po ng pag-uusisa at pag-iimbestiga ng good government? Paano pong hinihintay po, Mr. Na-interrupt kayo eh. Sa mga tweet, ang gawain po ninyo ay nabalang. Nabinbin kayo. It continues naman pa rin po kahit na may Kahit nasasabi mo lang kanina, na-interrupt, na yung continuous. itong sa OVP po, pero sa other audit. Ito po sinasabi natin, itong pinag-uusapan, the subject matter of the law of this Good Government Committee. Necessarily, ang trabaho po ninyo in relation to the issuance of that audit observation memo was interrupted. Tama po, madam. Opo, but yung sa other liquidations naman po ng other offices, continuous pa rin naman po. Or sa other, yung sa katulad nung pong sa 2023 na audit, nireceive naman pa rin po namin yung mga compliance po nila. Madam, dito po sa binasa kong provision kanina, Mr. Chair, kayo po
ang may karapatang gumawa ng isang comprehensive program kung paano isasakatuparan ang pag-audit sang-ayon po sa pamantayan ng ating saligang batas. It cannot be delegated to any other agency. Nag-usap na tayo kanina. Yes po. What has been delegated can no longer be delegated. That is a principle of law. Yes po. Sa mga abogado po nandito, alam po nila yun. Potestas delegata, non delegare potest. Nagkakaintindihan po tayo. Yes po. So effectively, you delegated the idea, the work that you have been doing in the past. No, ngayon, hindi po ba na-compromise yung independence ng Commission on Audit? You have to remember, the COA is an independent constitutional body. Yes, Mr. Chair. I believe there is no compromise naman Yun po, ang palagay mo. since yung audit procedures still belong with the Commission on Audit. Yun ang palagay mo. You're talking of procedures, pero compromise nga yung mga dokumentong gagamitin ninyo. Kasi binigay mo nga siya, sabi ko nga sa'yo, walang kasalanan ang committee ito sapagkat binigay mo without advising them. Sana man lang, sumulat ka man lang, and then the committee, malay mo, they have weighed their options. Baka sakaling hindi ganito nangyari. In this particular case, narinig mo kanina nagsalita ang aming speaker. Sabi niya, let us strengthen the institution that uphold our democracy. Pero po doon sa ginawa po ninyo, did you strengthen the foundation and the independence, the authority of the COA as enshrined in the Constitution? Mr. Chair, dun po sa compliance po namin, we emphasized on the confidentiality of the information. So kami din po, hindi rin po namin in-expect that it would be released. Seems this is always public. Ikaw naman? How can you say na hindi mo alam? Sa inyo po kasi confidential. Iba po yung modality niyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kaming private meeting. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us na hindi na compromise. Only time will tell. Siguro po dapat pinaalam po ninyo. The fact that you did not even dapat sa The go signal was from the chairperson. And so, ang you are napag-usapan saying po that the commission is proper, who gives the go signal? The chairman of the COA? sa being the head of the ICFAO po. Siya yung head po ng ICFAO. No, I am asking the head of the institution The itself. head of the institution po, the head of COA po is the CP, but the head of ICFAO, the office, is the chairperson po. So alam po ng COA head ito. Yes, Mr. Chair. Alam niya, sigurado ka. Yes, Mr. Chair. The commissioners, alam nila. Yes, Mr. Chair. Narinig po ninyo yung bahagi ng mga interpellation ng mga kasama ko kanina. Most of it siguro, meron po kayong natatandaan. Most particularly, the interpellation of Congresswoman Luis Tro. Noon pong tinatanong niya yung certain La Chica was guilty of usurpation of Acosta. authority. La Chica ba yun? Acosta po. Acosta, sorry. Na sinabi niya, according to her, Acosta is even guilty of usurpation of authority of official functions. Narinig po niyo yun? Yes, Kasi po, maaaring nakuha niya yung gawain na yun, allegedly, na hindi naman pala dapat na sa kanya yun. Noon pong hindi nyo inadvisean ang Committee on Good Government, technically, part of your mission, part of your mandate on authority was usurped. Sila na po yung nagtatanong eh. Ang ginagamit po nila, yung mga dokumento, yung mga reports, and the papers, nasasalig ang batas, ang sinasabi, kayo po ang dapat mag-examine, kayo po ang dapat mag-audit, nobody else. So in a way, part of your function was usurped, technically. Tama po. tama po, Mr. Chair, pero it does not Hindi, mean tama po. po. Tama po, Pero
it does not mean po na we will just take it hook, line, and sinker. We will still audit based on what our standards are. I-conduct pa rin po namin yung audit na based sa amin po. Palagay natin, paano kung hindi pareho ang outcome nyo? Paano hindi pareho ang conclusion nyo? What happens? I think we will stand by yung audit po ng COA. O ibig mo sabihin, yung outcome ng aking mga colleagues ay mali. Ang sinasabi ko kasi pwedeng hindi kayo magtugma eh. Because your procedure is different. The manner of questioning probably is not even personal. Passive ang sa inyo, active sila. Yes, Mr. Chair. On that part, we will still use our expertise Kaya nga, on our you will audit. still rely on your expertise because you are the expert. Kayo ang nakakalam ng comprehensive program and plan. Kayo ang expert sa inyong mga fields. And the members of this committee, hindi sila expert. Yan ang ibig mo sabihin. Yes, Mr. Chair. Kayo ang expert, sila hindi expert. Tama? Kaya pwedeng Iba naman po ang Kaya nga yun ang Congress, sinasabi ko Mr. sa iyo Chair. eh. Magkakaroon sigurado kayo ng pagkakaiba ng resulta. What happens then? What will happen to the integrity of the Commission on Audit? Sir, eventually, if ever man na mapunta po ito sa CP and then mapunta sa courts, even the courts can reverse COA po. Ang iniiwasan po kasi natin ay yung magkaiba po ng outcome. Pareho po yung ginamit. Ang mga papeles, ang mga report, lahat po ng dokumentong nakita namin inisa-isa at binusisi ng mga kasama ko are the same. Pero mag-iiba po kayo ng outcome. Mr. Chair, I believe ang outcome po from Congress is legislation, while ang sa amin po is yung result of audit po. Indicated your authority by giving to this committee the very basis of your audit because they were made public. No, Mr. Chair. Why do you think that your answer? Pero pinamigay po ninyo part of your function. That is the point. I believe that the function of the Congress Do not here say I believe. is as We are oversight. after facts here. We are not after what you believe and we're not after your opinion. Ang pinag-uusapan natin are factual issues. Okay? Sabi mo kanina, sumagot ka kanina, no other offices, no other agencies ang nakagagawa ng function. It's only exclusive to COA. The audit function, Mr. Chair. We just simply recognize the authority of the Congress. In simply recognizing the authority of Congress, you have wittingly or unwittingly surrendered part of your mandate because you expose the confidentiality of those documents which should have been preserved per your own rules and regulations. Am I correct? No, Mr. Chair, we have not surrendered our mandate. How do you know that you have not surrendered? How do you know? Are you in a position to even assess the impact of your action? It is still the COA that is performing the audit. The Congress is doing a different thing. They're not auditing the funds. What are they doing? Legislating. What? Legislating po. I believe we are all here because You have this been hearing sitting is here for in several aid- hours. Did you is in aid for know the kind of legislation legislation. that are supposed to be coming up? Meron ba silang sinabi sa iyo na meron na kaming legislation in mind? Meron bang lumitaw? Kanina pa tayo rito. Ako, alas 10 ng umaga nandito ako. Did you have an idea as to what legislation are coming up? For example, For example, meron bang legislation na baka sakaling nagle-legislate sila, later natuturuan kayo kung paano ang pag-audit? no po, for example, yung SAGA as a budget on confidential funds. That will become subject of future legislation. Why are you the one articulating that? You are not a member of Congress. Yan ang That sinasabi is ko why- kanina pa eh. That is why Kanina nga ko po, pa sinasabi, what you were saying, opinion mo eh. that is I why am po trying to emphasize to you kung ano yung impact. That is No. why Baka mapagalitan ka ng chair. Ang pinag-uusapan natin dito, seryosong bagay. Uulitin ko sa'yo. The mandate to audit, the mandate to examine the authority belongs only to COA. While the terminology is different,
Pero the basis of your audit and the basis of the investigation of this committee are one and the same. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Did you not compromise the integrity and the independence of COA by doing so? Do not make your own opinion. I will probably accept an answer na siguro balikan mo yung commission kung tama yung ginawa niyo. Iwanan muna kita sandali kasi gusto ko mag-isip na rin. Mr. Chair, may I direct my attention to the land bank people? Madam, kanina po sinabi nyo sa mga kliyente nyo somehow you accord some sort of parang courtesy, parang ganyan. Diba, nag-withdraw sila ng... Magkano po ba yung withdraw kanina pinag-uusapan natin? 125 po. Ano po ba yung napakalaking bagay na pinoproteksyonan ninyo kung sakasakaling yung isa po sa guard nyo tinulungan lang pong isakay po sa sasakyan dahil mabigat po at napakarami po palang winidro. What is so spectacular about helping because they are budget clients? Explain nga po ninyo sa maiintindihan namin kasi hindi po kami bankero. Your Honor, ang duty po talaga ng security guard namin ay to secure po yung bank premises. Alam ko po yun, madam. Opo, yun. But somehow, sa mga ibang establishment, alam po ninyo, yung gwardiya po, pumunta po kayo sa mga food chain. Yung gwardiya po, minsan naglilinis ng mesa. Kinukuha po niya yung mga pinggan. Nakikita niyo po yun. Ano yun Hindi po unusual yun. Gwardiya po yun. Ang tinatanong ko po yung, maano po yung halimbawa sa bigat po ng daladala na tumulong lang po, iginanon po sa sakya. Ang laking bagay po ba noon, madam? I'm sorry, Your Honor. Talaga pong ganun ang... Ano nga po yung wisdom? Na kung bakit halimbawa pinagbabawalan niya yung gwardiya naman to lift a finger just to help somebody dahil sa bigat po ng kanyang daladalang pera na isakay po doon sa kanyang sasakyan. Sir, yung pinaprotektahan din po namin yung security risk din po. So baka po on the way na tumulong siya ay may mawala po doon. Kasi hands-off po kami once na ma-release na po namin yung funds pay. Mr. Chairman, can I have a very quick interjection with the indulgence of my good With the compadre? indulgence of Congressman Marcoleta. Just a quick interjection from Congressman. Just a very quick interjection, Mr. Chair. With indulgence. Yes, Congressman Garin. Mr. Chair, the security guard of a bank, it's in the lives that will be at stake there. Paano makaka-respond yan kasi ginawa mong kargador? That's one. Second, Mr. Chair, the security guards, well, they are adequately paid for that profession. Hindi naman ganun ka sobrang laki na kapag pinabitbit mo and then the client will say, naku, kulang ito. Paano ngayon kung mapagbintangan sila? So it's not only protecting the bank, the other people and the clients, but their task is to be a security guard and Mr. Chair, my kumare is speculating. Yung sinasabi ko, actual po yun Meron po bang mga tao nun, nung kayo po sinasakay lang po yung pera na siguro po nabigatan lang, ginanong ko lang. Ang laki po bang kasalanan nyo, madam? Mga bangko po kayo di ba? Dapat po yung mga kliyente naman nagbibigay kayo kahit yung sa bangko ninyo. Land bank pa naman kayo, gobyerno pa naman kayo. Dapat naman hindi gano'n. Kung nakita nyo naman, wala namang peligroso ganun. Nakita nyo, hirap na hirap po yung maano man lang gano'n. Nasabi ko lamang po, madam, sapagkat parang hindi naman kapani-paniwala naman na... Kasi po, mas naniniwala po ako dun sa sinabi kanina na meron pong nagbigay po kayo ng parang parang lang gano'n yung trolley. Ano po yun? Ugaling Pilipino po yun Hindi po masyadong kapani-paniwala yung argumento po ninyo. Mas naniniwala po ako dun sa sinabi kanina. So, last na po sa inyo, babalikan kayo, madam. Sa akin pong palagay, ay na-compromise po ninyo yung integrity, yung independence na ano ba sa Tagalog, yung repose, yung ipinagkatiwala sa inyo ng saligang batas. Maring hindi po nyo alam, maring hindi conscious kayo, pero part of that authority na ibigay po ninyo. Sa makatwid, meron pong na-compromise kayo. Sa aking palagay po, kung talagang susuriin ito, kung makakapagseryoso po tayo, baka po maaaring managot po ang inyong mga opisyal. I am referring to the chairman and the commissioners of COA. Somebody might file an impeachment case on the ground of ano bang grounds natin? Betrayal of public trust. Alam po ninyo, mataas na uri pagpapahalaga yun.
Kayo na rin po ang umamin at alam kong tama naman ang sinabi niyo. There is no other agency of government. Ang saligang batas po, mahigpit ang tagubilin. Siloso po yung saligang batas. Ayaw niya na meron po kayong ipagbibigyan pa. It was delegated exclusively to you. You cannot delegate that, even part of that particular authority and function. Mr. Chair, salamat po sa inyong panahon. Thank you, Congressman Marcoleta. The chair